Ang pangako sa bawat sentimo ni Ate Lynn. Isang kwentong OFW mula sa Singapore. Isang mapagmahal na ina si Lynn sa isang maliit na pamayanan sa Antique. Nang iwanan siya ng kanyang asawa habang sanggol pa lamang ang kanyang kambal na sina Mark at Matthew, hinarap niya ang hamon ng buhay ng mag-isa. Naglalaba siya, nagtatanim, at tumatanggap ng kahit anong marangal na trabaho sa kanilang nayon. Ngunit nang magsimula ng mag-aral ang kambal, napansin niya na ang barya-baryang kita sa probinsya ay hindi sapat para sa dalawang bibig na sabay na lumalaki at nangangarap. Si Mark na nais maging isang marine engineer at si Matthew na nagnanais maging isang computer scientist. Ma, kahit isang pares na lang ng sapatos ang bilhin mo, paghahatiran na lang kami ni Matthew sa pagpasok, sabi ni Mark, habang kinukumpuni ang kanyang sirang tsinelas gamit ang alambre. Niyakap ni Lynn ang kanyang mga anak. Hindi, mga anak. Lalaki kayong may maayos na sapatos, maayos na libro, at maayos na kinabukasan. Kakayanin ni Mama. Sa edad na 35, lumipad si Lynn patungong Singapore upang magtrabaho bilang isang domestic helper para sa isang pamilyang Chino sa Orchard Road. Sa Singapore, natutunan ni Lynn ang kahulugan ng mabilis, disiplinado, at madalas ay malamig na buhay. Ang kanyang amo ay mag-asawang parehong career-driven na may dalawang malilikot na anak at isang matandang lola na may sakit. Mula alas 5 ng umaga, gising na si Lynn upang ihanda ang almusal, maglinis ng napakalaking kondominium, maglaba, at mag-asikaso sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting naging magaspang at may mga sugat dahil sa matatapang na panlinis at walang tigil na pagkababad sa tubig. Upang masigurong walang nasasayang na sentimo, may isang mahigpit na patakaran si Lynn sa kanyang sarili. Hindi siya bumibili ng kahit anong pagkain sa labas tuwing linggo na kanyang day off. Sa halip na gumastos sa mga fast food chains sa Lucky Plaza, nagbabaon siya ng tirang kanin at ulam mula sa bahay ng amo. Habang ang iba ay bumibili ng mga bagong damit o pampaganda, si Lynn ay nakaupo lang sa isang bench sa Botanic Gardens, hawak ang isang maliit na kalkulador. Bawat buwan, kapag natanggap ang kanyang sahod sa Singapore dollar, SGD, kinukwenta niya ito hanggang sa huling sentimo. May maliit siyang kwaderno kung saan nakasulat ang bawat barya. 50 Singapore dollar para sa laboratory fee ni Mark, 40 Singapore dollar para sa internet load ni Matthew para sa kanyang coding class, 100 SGD para sa ipon sa bigas, walang pwedeng mawalang sentimo. Sa loob ng 8 taon, ang kwadernong iyon ang naging mapa ng kanyang sakripisyo. Tiniis niya ang mga masasakit na salita tuwing nagkakamali sa trabaho, ang matinding lungkot tuwing Pasko, at ang pangungulila sa paglaki ng kanyang sariling mga anak. Lumipas ang 8 taon ng walang patid na pagbibilang ng sentimo sa ilalim ng mga nagtataasang gusali ng Singapore. Sa Pilipinas, ang bawat barya na tinipid ni Lynn ay naging matibay na haligi. Si Mark ay nagtapos bilang isang marine engineer at kasalukuyan nang nag-a-apply para sa kanyang unang sakay sa internasyonal na barko. Si Matthew naman ay naging isang mahusay na software developer na nakakuha agad ng trabaho sa isang tech startup sa Bonifacio Global City. Nitong nakaraang buwan, opisyal nang nagpaalam si Lynn sa kanyang mga amo. Sa edad na 43, bit-bit ang kanyang mga kwaderno at isang simpleng maleta, lumipad siya pabalik sa Pilipinas para sa kanyang pinal na pag-uwi. Araw ng pagbabalik ni Lynn. Pagdating niya sa kanilang bagong sementadong bahay sa Antique, sinalubong siya ng kanyang 2 anak. Hindi na sila ang mga payat na batang may sirang tsinelas. Sila ay mga ganap, matitikas, at matatagumpay na mga propesyonal.
Nang magyakap ang tatlo sa gitna ng sala, walang nakapagsalita. Ang mga luha ng 8 taong pangungulila ay malayang umurong sa kanilang mga pisngi. Napansin ni Matthew ang mga daliri ng ina, may mga permanenteng marka ng pagod at katandaan dahil sa walang tigil na pagtatrabaho sa ibang bansa. Inilabas ni Lynn ang kanyang maliit na kwaderno at iniabot sa kambal. Mga anak, narito ang bawat sentimo na pinagtrabahuhan ko sa Singapore. Nanginginig ang boses na sabi ni Lynn. Walang nawala dyan. Bawat patak ng pawis ko, isinulat ko dyan para masigurong makakarating sa inyo ang bawat tulong na kailangan ninyo. Binuksan ni Mark ang kwaderno at nakita ang mga pahinang puno ng computation, mga listahan ng tuition, at mga nakasulat na maikling panalangin sa gilid. Napaluhod ang kambal sa harap ng kanilang ina, hawak ang kanyang mga magagaspang na kamay. Ma, salamat po. Dahil sa bawat sentimo na tinipid at pinaghirapan mo, narito kami ngayon. Hindi mo na kailangang magbilang ng barya o magtiis sa ibang bansa. Kami naman ang magtatrabaho para sa'yo. Umiiyak na sabi ni Matthew. Ngayong mga araw na ito, si Lynn ay masayang namamahala sa isang maliit na grocery store na itinayo ng kanyang mga anak para sa kanya sa kanilang bayan. Hindi na niya kailangang gumising sa utos ng ibang tao. Nakaupo siya sa kanyang counter, nakangiti habang binibilang ang kita ng kanyang sariling negosyo, habang hinihintay ang tawag ng kanyang mga anak. Tuwing hapon, wala siyang dalang mga mamahaling branded na gamit mula sa Orchard Road. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang munting kwaderno, disiplina, at walang katapusang pagmamahal, nagawa niyang ihatid ang kanyang mga anak sa isang buhay na puno ng dangal, tagumpay, at kapanatagan. Para sa lahat ng mga atilin na nagtitiis sa Singapore, Malaysia, at iba pang bansa bilang mga domestic helper at caregivers, ang inyong pagtitiis sa bawat sentimo, ang pagtitipid sa sariling pagkain at luho, at ang walang pagod na pag-aalaga sa pamilya ng iba ay ang pinakadakilang patunay ng pag-ibig ng isang Pilipina. Ang bawat sakripisyo ninyo ay hindi kailanman nawalan ng halaga dahil ito ay nakasulat sa bawat tagumpay at magandang bukas ng inyong mga minamahal. Kayo ang tunay na dangal at bayani ng ating lahi. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi sinusukat sa yaman, kundi sa bawat sentimo ng sakripisyo at bawat tibok ng puso na handang ibigay ng buong buo. Makita lamang na malaya at matagumpay ang kanyang mga anak sa kanilang paglaki.